Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion. So, ngayon po, tutuloy po natin yung ating series po patungkol sa Power of Vision. Napakalaga po na bawat isa sa atin, meron tayong pangitain, merong vision. Pag wala po tayong vision, wala tayong natatanaw, wala tayong pangarap sa buhay, wala tayong patutunguhan, mabubuhay lang tayo, humihingi lang tayo dito na nagsasayang lang tayo ng oras. Tumitibok yung puso mo, humihingi ka, may energy ka, pero wala kang paglalagyan. Kaya po, yung vision, napaka-importante yan, lalo-lalo na sa pamilya. Lalo-lalo na sa padre de pamilya, sa tatay, or sa asawang lalaki. Maiintindihan nyo kung gaano ka-importante yung vision kapag ikaw yung asawang babae, yung asawang lalaki, walang pangarap. walang plano sa buhay. Walang gustong marating. Kaya doon ramdam mo na kailangan pala talaga ng vision. Isipin mo, leader ka ng iyong tahanan, tapos hindi mo alam saan mo dadalhin yung pamilya mo. So, napaka-importante po ng vision, napaka-importante ng pangarap, napaka-importante ng direksyon na dapat nating patunguhan. So, kapag meron tayong vision, malinaw yung vision natin, malalaman natin na napaka-makapangyarihan pala niya. No? Ibig sabihin, bibigyan kanya ng dahilan bakit ka gumigising sa umaga. Bibigyan kanya ng dahilan bakit kailangan mong magsumikap. By the way, no, yung unang talakay natin about vision gives us direction. Then kahapon po, vision narrows down our focus. Ibig sabihin, kung meron kang vision, yung energy mo, strength, yung lahat ng meron ka na lakas at panahon, meron kang paglalagyan, no? Pag nanarrow down yung focus mo. So ngayon naman po ang pag-uusapan natin ay vision shapes our identity. Kung meron kang vision, huhubugin ito yung identity mo. So ito po yung tatalakayin natin. Now, i-prepare po natin yung ating mga puso at isipan. Ang tatalakayin po nating talata ay magmumula po sa Genesis chapter 37, verse 5 through 9. So, ito po yung mga talata. I-prepare po natin yung ating mga sarili. Tanggapin natin yung biyaya ng salita ng Diyos. Sabi po rito, Joseph had a dream, and when he told to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." His brother said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me." Sa Tagalog po, isang gabi na naginip si Jose, nang isanalaysay niya ito sa mga kapatid niya, lalo silang nagalit sa kanya. Sapagkat ito ang isanalaysay niya, na naginip ako na habang naroon tayo sa bukid na nagbibigkis ng mga uhay, bigla na lang tumayo ang ibinigkis ko at pinaikutan ito ng inyong mga bigkis na uhay na nakayuko. So imagine natin yung mga trigo, no, na ginather nila, tinipon-tipon nila yon. Yung mga ginather ng mga kapatid niya, nagyukuan doon sa trigo na ginather ni Joseph. Sinabi ng kanyang mga kapatid, magiging hari ka at mangunguna sa amin? So yung mga kapatid niya, ininterpret yung panaginip niya na si Joseph maghahari sa kanila. Kaya lalo pa silang nagalit kay Jose. Muling na naginip si Jose at isanalaysay na naman niya sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya, Nanaginip ako ulit na nakita ko ang araw, ang buwan at ang 11 bituin, yung mga kapatid niya, yung parents niya, na yumuyuko sa akin. So merong pangitain na ibinigay kay Joseph na nakita ni Joseph sa pamagitan ng panaginip. Now, etong panaginip po na ito yung mangyayari sa hinaharap sa future ni Joseph, na someday itataas siya ng Diyos. At kung familiar kayo sa story, naging pinakamataas na gobernador siya next to the king, no? Ganun katindi yung position niya. And yung mga kapatid niya nag-bow down talaga sa kanya, nagyukuan talaga sa kanya. Pero during this time, si Joseph, siya yung bunso sa family, utosan lang siya during this time. Kaya inis sa kanya mga kapatid niya dahil bukod sa favorite siya ng tatay niya,
Inis na inis sila kasi meron pa siyang ganitong pangitain, meron pa siyang ganitong vision, yung feel na feel niya. Feel na feel niya na maghahari siya, feel niya na itataas siya ng Diyos. Kaya kininggitan siya ng kanyang mga kapatid. Ito po yung unang teaching natin ngayon. Vision gives us dreams. Yung vision po, yan pong nagbibigay sa atin ng pangarap, ng patutunguhan. Kaya po, I hope tayong lahat na kasama dito sa devotion natin, meron tayong pangarap. At yung pangarap natin, pinaka-importante sa lahat, hindi dapat ito ordinaryong pangarap na pinangarap mo lang, nakatulad lang ng pangarap ng mga tao sa paligid natin. Yung pangarap dapat natin, kakaiba. Ano ibig sabihin nito? Yung pangarap natin dapat hindi galing sa atin. Dapat ito galing sa Diyos. Tingnan niyo po yung pangarap ni Joseph dito, yung napanaginipan niya. Hindi po ito pangarap ni Joseph eh. Ito yung pangarap ng Diyos para kay Joseph na ipinakita kay Joseph. So sa makatuwid mga kapatid, yung pangarap mo, dapat hindi mo pangarap yan. Dapat pangarap yan ng Diyos para sa iyo, na gusto ng Diyos na marating mo. Kaya mahirap mangarap ng pangarap mo lang. Kailangan yung pinapangarap mo, yun yung pangarap ng Diyos para sa iyo. Para, alam niyo yun, nagmamatch yung pangarap natin tsaka yung pangarap ng Diyos. Kasi pag pangarap mo lang, wala yan. Useless yan. And number 2 po, vision shapes our identity. Yung vision po natin, ito yung humuhubog sa ating pagkatao. Tingnan niyo po si Joseph, meron sa early on, bata pa lang siya, meron na siyang ganitong vision, meron na siyang ganitong pangitain. Tandaan natin si Joseph, nag-i-interpret siya ng dreams. Makikita niyo po yun sa istorya ni Joseph, paano siya naging gobernador, in-interpret niya yung panaginip ng hari. So, most likely, during this time, meron siyang some kind of a very good understanding, a clear understanding of his own dream. At yung dream na ito, na inihayag sa kanya ng Diyos na someday iaangat siya ng Diyos. Gagawin siyang some kind of a king or naghahari, ruler. So, ito po si Joseph, early on, ito na yung nagiging part ng kanyang identity. Ito yung humuhubog sa kanya. I believe, kahit ano yung mga pinagdaanan niyang pagdurusa, marami kasing pagdurusang dinaanan si Joseph. Maraming ups and downs of life. And in all those trials of life, yung identity niya na someday iaangat siya ng Diyos, I think ito yung nagbigay ng lakas sa kanya. Kaya yung point number 3 natin, napaka-importante mga kapatid. Vision carries us through. Yung vision po, yung magdadala sa atin, na kahit ang daming ups and downs ng buhay, kahit punong-puno tayo ng problema, kahit punong-puno tayo ng mga paghihirap na kinakaharap ngayon, kahit nasa panahon ngayon, ang daming nakaatang sa ating balikat at hirap na hirap tayo. Pero pag may vision ka, hindi ka susuko, hindi ka mag-give up. Bakit? Yung vision na yun ang magdadala sa iyo. Your vision will carry you through. Na kahit anong pagsubok ang pagdaanan mo, meron kang will to live. Magsusurvive ako, lalampasan ko to, kasi meron akong patutunguhan. Kaya mga kapatid, lahat tayo dapat may vision. May vision ka sa family mo. May gusto ang Diyos na marating ng pamilya mo. May gusto ang Diyos na marating mo bilang tatay, bilang nanay, bilang nagtatrabaho sa pamilya, bilang engineer, bilang doktor, bilang abogado, bilang pulis, bilang OFW. Lahat po tayo, meron tayong mga panawagan na pinagdadalan sa atin ng Panginoon na gusto ng Diyos maging matagumpay tayo kung saan larangan man tayo dinala ng Diyos. At yung vision ng Diyos para sa atin, yan yung magdadala sa atin. Yan yung magpapagising sa atin. Yan yung magsasabi sa atin na huwag kang sumuko. Kasi meron vision ng Diyos sa iyo. Meron pangarap ang Diyos sa iyo. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, embrace your identity as a Christian. Yakapin po natin yung identity natin bilang mga Kristiyano. Now, hindi ka nanay lang. Hindi ka tatay lang. Or hindi ka trabahador lang. Ikaw ay Kristiyano ka muna, You're a Christian. Christian nurse, Christian businessman, Christian police officer, Kristiyanong bombero. At lahat po ng ginagawa natin bilang mga Kristiyano, kapag na in-embrace natin, niyakap talaga natin yung identity natin as Christian, lulutang talaga tayo kung nasaan man tayong sitwasyon ng ating buhay. Paano niya pong si Joseph, lagi siyang lumulutang, lagi siyang namamayagpag. Tingnan niyo po, napunta siya sa Ehipto, namayagpag siya bilang isang alipin, pero pinakamagaling na alipin. Napunta siya doon sa kulungan,
naging pinuno siya ng mga preso. Hanggang sa dalhin siya ng Diyos sa pinakamataas na estado ng pamumuhay kasi po niyakap niya yung pagiging tagasunod niya ng Diyos. Ganon din po sa atin, no? Tayo po yung mga Kristiyano. Yakapin po natin yung identity na yan. Kaya pag sinabi mong Kristiyanong nanay ka, you are the best nanay in the world. Parte ng mission mo na yung pagiging nanay, talagang nakikitaan ng marka ng pagiging Kristiyano. Pangalawa po, yung una, it leads to our point number 2. Embrace your identity as a missionary. Tayo po ay misyonaryo ng Diyos. Binigyan tayo ng vision ng Diyos na maraming taong makakilala sa Kanya. Kaya po pag tinignan mo yung pamilya mo, anak mo, pag niyakap mo yung identity mo as a missionary, tapos yung anak mo hindi mananampalataya, isipin mo, mission mo yan. Yung asawa mo, hindi nakakilala sa Panginoon, isipin mo, mission mo yan. You're a missionary. Minsan nawawala na po sa atin yung identity natin na missionary pala tayo. Meron pala tayong vision na binigay ng Diyos sa atin upang mag-mission. Kaya pag tinitingnan natin yung mundo natin, ang tingin po dapat natin dito, mission field. Pag tinitingnan natin yung family natin, ang tingin natin dito, mission field. Huwag tayong titigil hanggat hindi nakakilala sa Panginoon ang bawat membro ng ating pamilya. Mga kapatid natin, nanay natin, kahit mga kapitbahay natin. We are Christians, we are missionaries. And number 3 po, embrace your identity as a conqueror. Yakapin po natin yung identity natin bilang conqueror. Pag sinabing conqueror, mananakop, ruler. Si Joseph po, yun po talaga yung naging identity niya later on. Nung itinaas siya ng Diyos, doon niya na-realize, eto pala ako, ruler pala ako, mananakop. Kaya mga kapatid, yung ating pamilya, o yung pagiging nanay na lang, kasi marami pong nanonood sa atin, mga nanay, no? Yung pagiging nanay po, kinakangkar natin yan, sinasakop natin yan, pinapasailalim natin yan sa pagkapanginoon ni Kristo. We are conqueror. Na hindi lang tayo ordinaryong nanay, nanay tayo sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. That's our identity. We conquer our work. We conquer fatherhood, motherhood, womanhood, manhood. Lahat yung sinasakop natin, pinapailalim natin sa pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo. When we look at this world, we have to see this as something we have to conquer. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging mananakop, mananagumpay. Na lahat po, kapag ikaw pumasok ka sa trabaho mo ngayon, kapatid, kahit anong trabaho mo, sakupin mo yung trabaho na yan at ipailalim mo sa pagkapanginoon ni Kristo. Make sure that Jesus Christ is being glorified in your work. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa kusina, no, nagluluto ka ron, yan ang trabaho mo ngayong araw. Pumunta ka sa kusina, sakupin mo yon. That's your territory. At hayaan mo na yung kusina na yon magbigay ng kaluguran sa Panginoon. Ang napakaganda na tinuturo ng Biblia, yung buong creation po na ito po dapat ay pinamumunuan ng mga mananampalataya. Dahil ang mga mananampalataya, they will do everything they're doing for the glory of God. Lahat po ng ginagawa natin dapat isang uri ng pagsamba. Now, ito po si Joseph. Si Joseph po, naging conqueror po siya, no? At ginamit siya ng Diyos para sakupin yung Ehipto. At yung Ehipto po na yon during that time, naitanyag talaga yung pangalan ng Diyos. Ano pong trabaho ni Joseph during that time? Politician. Kaya po, I hope maraming mga politician ang nakikinig sa atin dito. Maraming mga leaders, no? Mga general. I hope nakikinig rito sa mga devotions natin na ito. Kasi pagpasok nila sa kanilang trabaho, nire-represent nila ang Panginoong Jesucristo, ini-impluwensya nila yung mundo. Kung paano in-impluwensya ni Joseph yung Egypt as a politician, tayo mga Kristiyano ngayon, nire-represent natin ang ating Panginoon. That's our identity. We conquer the world. We influence the world for the glory of God. And pakatandaan po natin, tayo mga Christians, we are missionaries, we are conquerors. We conquer the world for the glory of God. That's our identity. And that is the vision of God for this world. Gusto niya masakop yung buong mundo, mapuno ng mga mananampalataya, mapuno ng mga taong sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanya sa lahat ng larangan at mga trabaho ng mga tao. Si Joseph po dito, politician. Tayo, pwede kang nagtatrabaho sa kusina, pwede kang nagtatrabaho sa departamento mo, pwede ka nagtatrabaho sa ospital. Let's glorify the Lord. Let's conquer our own territory, respective territories. Now, para po sa ating discussion, how does embracing your identity as a Christian shape the way you see your purpose? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father,
Thank you because you are the God who gives vision. Your vision shapes my identity in Christ, reminding me that I am yours. Help me embrace this truth every day, that I am a Christian, a missionary for your kingdom, and a conqueror through your strength. When I face challenges, carry me through with your guidance and love. Let your vision for my life unfold according to your will, and may I live each day to bring glory to you. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Sister Krila P. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pag-suporta dito sa ating channel. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion po natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.